Senator Risa Hontiveros nararapat ng i-contempt ng Korte Suprema dahil sa mga peking impormasyon niya, lalo pat ang kataas-taasang hukuman ang ginawa niya ng peking balita. Senator Rodante Marcoleta, tagumpay na masakote si Risa dahil nahulog sa patibong niya na kahit anong gawing paikot-ikot ng senadora ay wala na siyang malulusutan pa. Ibig sabihin ni Senator Marcoleta ay wala nang lusot si Senator Risa Hontiveros sa Korte Suprema. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Buwelta nga ni batikang commentator na si Jason sa Little knowledge is dangerous. This woman should be cited for contempt by the Supreme Court for spreading lies and fake information about Philippine jurisprudence para magtanda. I wish Senator Hontiveros, Soto, Pangilinan, and Aquino continue to bear it and speak ill of Supreme Court decision outside the halls of the Senate, so that the proper contempt and criminal charges can be raised against them. Ang lakas ng loob nila kasi nasa loob sila ng Senado dahil cover sila ng parliamentary immunity. Subukan nilang gawin ito sa mga talakayan sa labas ng Senado o maging sa mainstream media interviews para matulad sila kina Sindana, Hidarian at Gadon. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Opo. Supreme Court. Ang Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. Walo. Oo. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may Ayan nawaw na. mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Aha. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, oo. ang magsasaka kung minsan nagiging ano rin manging isda. Ah, okay. Magkahalo yun Oo. Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang ano Tama, tama. May variety na kayo ng palay natin. Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito, kaya dalag. Para Tilapia. mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan, lalo na yung medyo umaagos yan. Oo. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok Oo. Kasi maglalagay ka ng ano doon. Ano, yes po. Kain. oo. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Oo. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. O, akala yung pumasok. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok Ay, hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun Yung parang Palit na palit pagpasok ang dulo, mo, oo. pag ano mo, nakaano na yun. Kahit, ka na kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Oo. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Oo. Kasi alam nyo, natalakay natin. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala inyo, na. nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi, kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali, pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Ha? Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakialam, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya,
violative of due process. Oho. Ay, yun ang matindi. Oh. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, Oo, patay na. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Oho. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oho. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron sa statement meron eh. dito. Meron sa statement Meron, ba dyan? oo. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, Oho. Jen, Meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Oho. Oh. Sa pagbiberifika umano niya, nalaman niyang marami. Marami? Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ano, ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information. Hindi mayroong sa binanggit eh, yung Ito, yung pero sa isang Facebook post, isaa. Oo. Yung isaa. nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Anong alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung international bills for the acquisition Oo of nga, pero agri-po. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Aha. Yung BT talong. Oh, yung bio... Yung mga modified, ganyan. Bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, ang pinag-uusapan lang ay talong. BT tanong pa lang issue doon. Yung BT talong yan eh. Oho. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified, Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akma lang yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, Opo. talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka Lalo na siyang makakalabas hihigpit dyan. po yung balisa sana yun, Sen eh. Hindi ka Opo. makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay Bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung tansiyan eh. Sen, sa inyo pala balisa sa Pampanga. Ay, Kapampangan yun eh. Opo, oo. Sana man lang meron makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Oho. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun Pero nga. alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano. Opo. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok pero yung paglabas ang problematic. Oho. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, Opo. hindi pumasok siya. O sige. Ay ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pa kangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun yun na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Yan. Oho. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila Oho. na kanilang dapat na Gawin. talagang huwag ipagwalang bahala. Oho. Alam na natin yun. Sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Oho. Huwag na huwag ninyong Kakainin yan. Opo. sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Yan, Huwag kayong opo. pupunta riyan. Matigas na po kako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Dami pa kainin. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Oho. Yung babae naman, napaniwala. Yan, oho. Parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema eh. Oho. Ang dami namang mga, hindi ko lang masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali kayo yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito yung ang dami nila eh. Oho. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron din talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi. Ay, di ba? oo, nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi napaniwala yung babae, Oho.
Wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. Ano? mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin to, sa kabubulong nila, Naku, nasa may lakas. pasyan may pasyan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Di ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oh. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Oh. Oh, siya naman kung ano kasi sinabi, Oho. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Oho. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo yung kamaniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. O yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Oho. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung plenaryo. Ganun, susunod. Bahala kayo. Oho. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yun, matatanda. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Opo. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasiyahan na, merong tatlong pagkakahalin tulad dyan. Aba, oho. Magkakapareho sila sa tatlong larangan. Binanggit ko pa yan. Opo. Una, magkakapareho sila eh. Oho. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Oho. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Oho. Di ba? Oho. Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang Well, yan. ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na basta't ako yung objective ako. Oo. Ako balanse ako magtuturo sa iyo. Balanse ako magpapayo sa iyo. Wala. Nando sila sa tatlong 'yon. Oo. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema? Aha. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung mga naghanda. Dapat sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon isa, 2 hanggang 3, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment dyan, Opo. natuloy kunwari. Oo. Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Pati-dismiss ko kagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo ka ako yung rules natin. Ano sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Aha. Pero Pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Pero doon sa Nelson, di ba, mayroong binabanggit kahapon, nasa pasya daw po ito ng Korte Suprema, parang, ginamit yung termino, parang inaalisin na lang kapangyarihan ng mababang kapulungan na sila ang maghain ng impeachment. Para daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautusang ito ng Korte Suprema. Ang sinasabi dyan ng mga retired. Yung mga bumubulong yun. Yan, oo. Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. Yes. Yun ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig naman yun. Oho. Hindi totoo yun. Naglatag ng bagong Parang technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So, Hindi. hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Oho. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, tatlong steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unan pa lang, kung totoo yun December 2. Immediately,
Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang 3 na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-repair ng Secretary General sa opisina ng Speaker, mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. O, bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yon. Aha. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng Speaker, i-include mo include mo, sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. Noon pong February 5, kanya yung 4 na impeachment complaints, in-include namin sa order of business. Dala-dala ko po kako, Mr. President, ang kopya ng order of business. Wala to. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isa pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya, hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Iba po yung journal, iba yung order of business. Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yun dahil naging senior deputy majority leader ako. Tama po. Kayo Kaya automatic sinasabi ko doon sa mga bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. O ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include hindi nga na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong, meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Wala. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi, pinirmahan kasi ng more than 1/3. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng 1/3 o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. I-repair mo pa rin. Nandun sa section 2 eh. O, di mali na naman. Tapos wala pa. So, bakit wala man lang kumontra kahit isa? Kasi totoo lahat ang sinasabi ko. Kaya gano'n na lang ginawa ng Korte Suprema. Siya nang nagbigay ng guideline. Ganito po ang pagpapile. Ayaw pa nila. Gusto lang sabihin ng Korte Suprema, nakikinig kayo sa mga bumubulong sa inyo eh. At saka, Jensen, mapapansin natin na ang Korte Suprema, dun sa ginawang debate, ay nakasubaybay, ha? Oo. Oo, nakasubaybay. Siguro. Kasi may statement yung Supreme Court eh. Napanood na pakinggan nila. Kasi kung hindi sila nakasubaybay, hindi sila maglalabas ng ganito. Ang sabi niya, Kinontra yata yung sinabi ng isa. yun nga, we clarify that Nawang malingaw yung isa. Yun nga. Kasi ang pinag-uusapan, desisyon ng Supreme Court, Kinontra ba ako ng Korte Suprema? eto, basahin ho natin. We clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Hindi akong kinontra dyan. Hindi po, hindi nga po. Pero may kinontra sila. Meron nga po. Yung kakulay po ng damit nyo. May payo pa eh. Oh. may payo pa May rito. advice. Ano yan? Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Diba? Ibig Hindi sabihin, totoo. Paano magiging unanimous? Alam mo kung sino yung isang dissenter doon? Antonio Carpio. Mismong isa sa mga bumubulong. Kung isa siya sa bumubulong, siya mismo. alam niya pala. Alam niya eh. Alam niya pala. Bakit niya binulong? Nako. Yan ang sinasabi ko eh. Kung ako doon sa binubulungan, pwede ba lumayo-layo ka na sa akin? Huwag kang bulong na bulong. Kaya nga yung nung magpaliwanag ako, ang umpisa ko kagad, nung lalangin yung 2 tao. Huwag mo nang pakikialaman yung pasya, makapangyarihan yung pasya na yun eh. Isip-isip, nilalang ko nga kayo eh. Wala naman kayo dati dyan. Ako na nga gumawa sa inyo. Pati yung pamumugaran ninyo. Nilagay ko na dyan. Ito lang ang kapasyahan lang. Isip-isipin ninyo, lahat na nga binigay ko sa inyo eh. Yun lang isa. Alam mo dahilan kung bakit yung isa ay binawal? Nelson, Jen? Para lang makita ko susunod. Ayun. Test din, no? Kasi hindi naman meron ng demokrasya nung panahon na yun eh. Makapamimili ka naman talaga. Pero gusto lang niyang malaman, susunod kaya. Isa na nga lang ang utos, hindi pa nasunod. Isip-isipin. Yun, unang tao eh. Ngayon pa kaya, sa dami na ng tao ngayon. Sa dami ng bumubulong ngayon. Kasi nga nun, wala pang ibang kaya ahas lang ang bumulong eh.
Hindi ba? Tama po kayo. Pero ngayon maraming na naging ahas naging tao. Kaya kukunti na yung ahas ngayon eh. Tingnan mo. Pumunta ka sa kabubatan. Takot na nga po kayo ng ahas ngayon. Wala ka nang Kinakain, makitang mga ahas. Bakit, Nelson? Kinakain.